Sa mga napapadaan po sa mga kanal, naku, ingat po. Kahit may pera pa sa kanal, huwag basta-bastang ipasok ang kahit anong bahagi ng katawan dyan. Sa Cebu City, naipit ang braso ng 15 taong gulang na lalaki sa takip ng manhole. Ipinasok daw ng lalaki ang kanyang braso sa manhole para mangapa ng mga nahulog na barya sa kanal. Kaw-kaw ang tawag nila dito. Pero hindi niya na maialis ang kanyang braso sa butas. Pahirapan ang pag-rescue sa lalaki, hindi kasi umubra at nabali ang 5 blades ng reciprocating cutter. Kaya ginamitan na ito ng hydraulic cutter. Naku, ano nga bang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, usap-usapan na naman ang kanal ngayon. Ano nga bang sinasabi ng batas tungkol dyan? Pwede po bang basta-basta lang ipasok ang kamay o pumasok mismo sa mga kanal natin? Well, parang nauso talaga ngayon ang issue tungkol sa mga kanal at nagiging viral pa ng husto ang mga video. Pero sa issue na to, hindi naman po yata kailangan ng batas para sabihin kung pwede bang ipasok ang kamay sa mga hindi dapat pinagpapasukan ng kamay. Ang tawag po dyan ay ang batas ng common sense. Kaya nga may grill, merong takip, yung drain, may takip ang mga manhole para hindi pumasok sa loob ang mga bagay na hindi dapat. Kung tutuusin kapag in-examine nyo, yan, dyan, yung takip ng drain na yan, yung size ng butas nung parang grill ng takip niya ay medyo malaki para madaling makapasok ang tubig, pero hindi naman gaanong malaki para hindi lumusot ang paa ng mga nagdadaan o para hindi pumasok ang mga mas malalaking bagay na maging sanhi ng pagbara ng ating mga kanal. So talagang iisipin nyo naman, bakit naman, di ba? Sakaling maipit o ma-stuck sa drainage, may habol po ba ang biktima? Actually, nung una ko narinig ang issue na to, akala ko ito yung usual na problema ng merong manhole sa gitna ng kalsada na nawawala ang takip, kaya't usually ay merong nahuhulog, naiipit o nasasaktan. Minsan din maraming nabibiktima ng mga construction work sa mga kalye na hindi nalalagyan ng tamang warning or tamang takip o harang, kaya marami rin ang naaaksidente at nahuhulog dito. Sa mga ganitong issue, may habol dapat ang biktima lalo na kung ang mga injury or aksidente ay dahil sa defective condition ng mga public works na nasa control and supervision ng mga LGU, whether it's the city, the province, or the municipality. Ito ay naaayon sa Article 2189 ng Civil Code na nagsasabing pananagutan ng mga LGU ang mga danyos o damages na sanhi ng defective roads and other public works nito. Pero kung nananahimik naman yung drain cover ng kanal o yung manhole, pinasok nyo ang kamay ninyo na hindi naman designed to accommodate the arm or the hand, baka yung LGU po ang maghabol sa inyo for damages. Isipin ninyo, kinakailangan sirain yung drain cover. Ang dami pang nasira na kagamitan at tools ng mga nag-rescue at nangailangan pa ng madaming workers para mag-rescue na inabot ng 4 na oras para lamang matanggal ang kamay o braso na yan. Sasabihin ng LGU, kami ang dapat na may habol at dapat panagutan ng malaking gastos na inabot dahil sa kapabayaan niyan. So ang moral of the story, don't put your hand into where it does not belong. Pakasimple po, di ba? Anyway, ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.